Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron pong isang issue na kinasasangkutan ng Toyota at ng Daihatsu. Ito yung kanilang kumpanya. Subsidiary niya ito, pero buong-buo yung pag-aari ng Toyota yan. Nasasangkut po sila ngayon sa napakalaking iskandal. At yung iskandal na ito ay pwedeng makasira mismo dito sa pundasyon, dito sa pinakamalaking automaker, giant ka ang tawag sa kanya. Ito nga pong Toyota. Mga kapatid, dinaya nitong Daihatsu yung kanilang crash test doon sa mga sasakyan. At yung mga sasakyan na to, 4 na modelo to, ang babanggitin ko na lang po sa inyo ay itong Toyota Yaris. Itong Vios na nandito ngayon sa atin sa Pilipinas. 88,120 plus na units ang dinala sa Thailand ang involved dito sa problema na to. Yung mga units na yan, mga kapatid, na dinala sa Thailand, ang gumawa po niyan ay Daihatsu. Since Daihatsu po ang gumawa niyan, yan po ay pag-aari din ng Toyota. Ngayon, ito mga kapatid, ano po ba ang nangyari at bakit sila nasangkot ngayon sa iskandal? Mga kapatid, ang isang sasakyan na dinidevelop ng mga automotive manufacturer na yan, kapag ka ito ay nagawa na, okay na, naging kotse na siya, sabihin natin, naging kotse na siya, yan po ay padadaanin dito sa safety test, dito sa crash test. At doon sa crash test na yon, lahat ng safety features ng mga sasakyan na ginawa nila, kailangan ay gumana doon. At iyan po ay ginagrado nila. Ngayon, itong Toyota na to, itong gawa ng Daihatsu na mga units, sa totoo lang po, 64 models po na gawa ng Daihatsu ang apektado dito. Ngayon, ang pag-usapan na lang natin mga kapatid, itong Yaris, na ang alam ko po, yung mga Vios na 2023 model, or hindi ko alam kung meron pang mga nauna, dahil sabi nga po nung reports na binasa ko, 30 years ago, meron na pong nangyayaring ganito, na mga pandaraya, mga fraud, pagdating dito sa testing, dito sa safety na tinetest para sa bawat sasakyan na ito, doon sa crash testing. Ngayon, okay, balikan natin. Sabi nga po, ito ay malfeasance, no? Iskandalo, itong iskandalo na to, panloloko to. Kasi po mga kapatid, tinesting nila tong mga sasakyan na to, yung unit na to, yung Yaris at yung iba pang mga modelo, pinadaan nila to sa crash test. May mga testing equipments din yan na ginagamit dyan na ang sabi po nung mga committees na nag-imbestiga dito ay pati iyon ay binago, pati ito ay inalter yung mga resulta niyan. At pati mismo itong mga testing equipments na ito ay binago po nitong Daihatsu, yung departamento na gumagawa nitong kanilang mga testing. So dahil nga po inalter nitong Daihatsu yung certification process para po dito sa testing na yan, doon sa crash testing na yan, binago nila yan, ay naharap sila ngayon sa isang malaking problema dahil bawal po yun. Kasi yung kredibilidad ng sasakyan ay nagkaroon ngayon ng problema. Ngayon, hindi po sana ito mabibisto. Yun nga lang, may lumabas na whistleblower na ganun po pala ang ginagawa nitong departamento na to ng Daihatsu. Sa karamihan ng mga sasakyan nila, kapag hindi yan papasa, doon sa kanilang crash test, ina-alter nila, binabago nila. Ngayon mga kapatid, ano yung binago nila dito sa Vios na to, dito sa Yaris na to? Mga kapatid, yung pintuan sa harap nitong sasakyan na to, nitong kotse na to, yung door sidings nun, kung saan sa likod nun ay nandoon nga yung airbag. Ngayon, yung door sidings nun, nilagyan po nila yan ng notch. So inukita nila, para kapag po nagkaroon ng collision at nag-deploy itong airbag, siyempre, parang yung notch kasi B-shape yun eh. So, inukitan po nilang gano'n yung likod ng door sidings. So, siguro pinanipis nila yon para pag nag-deploy yung airbag, bubukas siya kagad na gano'n. Siyempre, gagana nga naman yung airbag. Pero mga kapatid, hindi po pala nila dapat ginawa yon dahil dapat yung original na design, yun ang itetest mo. Kung hindi yun pumasa, babaguhin yun ni Daihatsu. So, ngayon, ang nangyari, nirig nila yan. Niremedyohan nila yan. Dinaya nila na kapag po nag-deploy yung airbag, bubukas yan, kasi nga po, ang sabi po nila, nung gumawa nung pandaraya na yan, kapag daw hindi nila nilagyan yun ng notch, mayroon daw matalim na bagay na kapag ka nag-deploy yung airbag, makakasakit o makapagdudulot ng harm doon sa passenger na katabi ng airbag. Yun po yung dahilan nila. Ngayon, ang pagtetest po kasi dyan sa crash test, ang pagtetest po niyan, may grado yan. Halimbawa, hindi mo nirigyan, hindi mo pinakialaman, hindi mo dinaya. Kapag iyan ay dinaan mo ngayon sa test, magdi-deploy yung airbag at kung totoo nga na merong delikadong portion doon, may mga matitigas na bagay doon, natatalim, natatama doon sa pasahero, baguhin mo yung design. Ibalik mo doon sa gumawa ng design at baguhin mo lahat yung mga delikado na yan.
Kaso ang problema, hindi nila binago. Pinalusot nila yan. Nirig nila, inalter nila. Dinaya nila. Naglagay sila yung original na sidings noon, inukaan nila, nilagyan nila ng notch, V-shape daw yun, ayon doon sa report, para kapag nga naman nag-deploy yung airbag, bubukas kagad yun, masisira yun, okay, gagana ngayon, pumasa ngayon sila sa test. Kung wala naman silang sinabi na makakadulot ng harm yun, kapag hindi nila inalter, kung hindi nila nirig, pwede naman siguro lumusot yun. Yun nga lang, babagsak sila sa test. Kasi may grado yan. So ngayon, para pumasa pa rin sila sa test, ang ginawa nila, nilagyan nila na rigging yan. Pati yung resulta doon sa testing equipments, binago nila. Ngayon, dahil sa ginawa nila na yon, mayroong lumabas na whistleblower na hindi na nakatiis at kaya sila iisinumbong. Sa totoo lang, ni-raid pa itong Daihatsu ng mga may kapangyarihan doon sa lugar nila dyan sa Japan. Kaya nung malaman yan, hininto ng Daihatsu yung pag-ship ng mga sasakyan na to at pati doon yung pagbebenta sa Japan, hininto nila. At ngayon, nagkaroon ng mga grupo ng mga abogado, ito yung committees na mag-iimbestiga dito sa ginawa ng Daihatsu. Ayon din doon sa mga investigador, 30 years ago, nangyayari na itong problema na to. Itong pandaraya, itong mga fraud, no? Itong pag-aalter sa mga result na yan, nangyayari na yan. At noong 2014, marami pang mga kaso na nagpatuloy. So, yun nung 2016, yung buong Daihatsu na yan, nabili na yan ng Toyota. Napunta na sa kanila yan. Ngayon, hindi pa rin yun nawala at hanggang ngayon, ito yung nangyari dito sa Yaris at yung iba pang mga modelo ng Daihatsu na ginagawa nila. Yung iba naman, Daihatsu ang tatak, pero yung iba, tinatatakan na ng Toyota kasi sa kanila rin naman yun eh. Ngayon, ito pa po ang malaking problema mga kapatid. Hindi lang naman sa Toyota to. Yung Mitsubishi po noong 2016, nagkaroon din ng problema yung mga sasakyan nila pagdating sa fuel efficiency. So nagkaroon din yan ng outcry. Ang sabi nga nila, dapat maging mahigpit itong transport ministry dyan sa Japan pagdating dito sa mga bagay na ito. Ayon naman dito sa Executive Vice President ng Toyota na si Nakajima, hindi nila napansin na sumobra na pala yung burden, sumobra na yung laki ng ginagawa nitong Daihatsu. So lahat ng problema napatong kay Daihatsu, pati doon sa development at pati doon sa testing na hindi nila yan napansin, hindi nila yan nakita. Kaya pinagsisisihan daw nila yung mga bagay na yon. Dahil nagkaroon din ng non-compliance itong si Daihatsu na kanilang subsidiary, si Toyota naman ang sinisisi itong kanilang pagmamanage dito sa Daihatsu. Siyempre, sila yung may-ari yan eh. Kahit ba sabihin mo nga si Daihatsu yung nagkamali, si Daihatsu at si Toyota, iisa yon. Ang nagpapatakbo din dyan, ang nagmamanage din dyan, ay itong mga boss ng Toyota. Ngayon mga kapatid, ito po ay lumabas sa media. Yun nga lang, nung nandoon na yung mga media, ito namang presidente at chairman ng Toyota, hindi sila humarap. At sinabi na lamang nila, na aayusin nila, iimbestigahan nila yan, at sila na lang ang makakausap doon sa mga nakabili ng sasakyan at gagawin nila ang lahat ng paraan sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-usap. Itong tinatawag na side collision safety test, ito po ngayon, no, hindi ko lang nabanggit kanina. So ito po yung testing na ginawa nila, yung crash test na yun. Babanggain po yung gilid ng sasakyan, yun nga yung side collision safety test, at doon sila nagkaroon ng rig. Nag-rigging sila dyan. Doon sa cover, no, yung sidings ng sasakyan na yon, meron silang nilagyan ng knots. Hinukay nila yon, ginatlaan nila yon, para doon kapag ka nag-deploy yung airbag, doon lalabas ngayon. Mga kapatid, sinabi po ng Toyota na itong Daihatsu ay kailangan talagang ayusin, itong kumpanya na yan. Lahat ng departamento dyan, mula doon sa certification, doon sa crash test, doon sa management, lahat. Doon sa research and development, sa kanilang production, sabi ng Toyota, kailangan baguhin yan. Talagang malaki ang problema nitong kanilang subsidiary na yan. Itong mga nakaraang buwan, meron akong ginawang Avanza. Nagpalit ako ng clutch assembly. Nung ibaba ko itong Avanza, ang piyesang nakakabit, Daihatsu. Ngayon, hindi siya naging okay dahil bagong palit naman tong clutch niya, pero ang nakalagay Daihatsu. So, napuzzled ako, hindi ko alam, ito ba talaga yung original niya? Kasi dapat talaga Toyota. Ngayon, ang sabi ng binibilan ng pyesa, nung auto supply na nagbigay noon, doon sa customer, ay yun daw pyesa na yun, Daihatsu at yung Toyota, iisa lang daw yun. Oo, iisa lang yun, yung may-ari noon. Pero yung pyesa magkaiba. Kaya nung nagpabili kami sa Kasay, yung talaga may nakatatak na Toyota, nung pinaris namin, doon sa clutch lining nung Daihatsu, talagang may diferensya. Eh ngayon, ang problema sa clutch, kaunting millimeter lang, no? Kaunting-kaunti lang ang maging problema, magkakaroon talaga ng epekto
doon sa clutch mo. Kaya ang nangyari doon, hindi ko kinabit yung Daihatsu na clutch lining, ang ikinabit ko itong galing mismo sa kasa na binili namin. Yung nakabili ng Toyota Raze, kasama po siya. Kaya pumunta kayo sa dealership, pumunta kayo sa kasa, itanong nyo lang, ito po bang sasakyan namin ay involved dito sa fraud, dito sa skandal na kinasasangkutan ngayon ng Daihatsu at Toyota. Mga kapatid, napakalaki ng problema nitong Toyota dito sa kanilang mga subsidiaries dahil nga dito sa mga skandal na nangyayari. Kasama na dyan itong Hino dahil nagkaroon din pala sila ng problema noon. Ngayon, itong si Daihatsu, meron pa palang isang ginawa ito na yung airbag control unit na ipinatest nila doon sa crash test ay binago nila yung mismong computer nung airbag doon sa test. Pero yung nakakabit na computer doon sa ibinebenta ng mga units, hindi yung computer na yon. So nagkaroon din po pala ng problema si Daihatsu dyan. Parang naging gawin na nitong si Daihatsu yung mga ganon para mapataas lang yung kanilang ratings, yung kanilang grades dito sa mga testing. Kasi importante sa kanila yun yung grades na yon. Doon mo malalaman kasi kung gaano ka-safe yung sasakyan na dinadala dito sa mga crash test na yan. At yung mga sasakyan po na yan na naapektuhan dito sa ginawa ng Daihatsu na yan, yung Town Ace, yung Joy Pixies, at saka yung Mazda Bongo. Kasi po si Daihatsu, hindi lang naman Toyota ang sinusuplayan niya. Kasi OEM din siya eh. So nagsusupply din siya sa Mazda, nagsusupply din siya sa Toyota at sa Subaru. So yan yung mga sinusuplayan niya ng pyesa. Yun nga lang, sabi nga, nung 1989 pa lang, ay meron ng mga ganitong reports, meron ng mga ganitong problema kay Daihatsu. At hanggang nung 2014, lalo pa yata nagkaroon ng maraming problema. At hanggang ngayon, ito nga yung nangyari. Kaya sa pagkakataong ito, si Daihatsu ay nakasara muna. Sabi, by January na ulit mag-ooperate. Depende pa po yun. Kasi siyempre, nabisto talaga yung ginawa nilang rigging na yan dito sa models ng mga Toyota, 64 models. At ang mga apektado dito, ayan nga yung Yaris, yung Vios, yung all-new Wigo, at yung pang ibang mga models. Sana mga kapatid makabawi dito si Toyota. Kasi halos 5.6% na ang ibinagsak nila diyan sa Tokyo Tradings. At syempre, malaking problema kapag itong si Toyota ay hindi makabawi dito sa mga nangyayaring skandal. Babagsak po talaga sila. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Nagbago yung damit ko. Kasi kagabi ko ginawa itong vlog, hindi na natin kinaya sa sobrang antok. Ngayon itinuloy ko po at nagbihis na po tayo. Ako ngayon ay pulang-pula. Mga kapatid, magandang hapon, magandang araw. Maraming salamat po sa inyo. Ipagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin sa araw-araw upang sa gayon, mayroon po tayong mga biyayang matanggap. Lagi po tayong mag-iingat. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid.